Masayang araw po mga ka-PL. Nakakatawa lang ang reaksyon ng Malacanang. Pumalag na po sila mga kababayan sa patuloy na tumataas na rating ng ating pangalawang Pangulo. Kinuwestiyon na po nila ang SWS na siyang nagsagawa mga kababayan ng survey na nakikita ho nating lahat na ang ating pangalawang Pangulo patuloy na tumataas sa kanyang mga ratings, samantala ang Pangulo mismo pababa ng pababa. Napiko na yata ang Malacanang mga kababayan. Paano ba naman kasi? Halos karamihan po ng survey firm mataas po ang ratings ng pangalawang Pangulo. Samantalang ang Pangulo, pababa na pababa, pabulusok mga kababayan. Sinasabayan pa ng kantsaw ng ating mga kababayan ay tuloy, hindi na nakatiis ang Malacanang, pumiyok na mga kini-question na po ang SWS. Nako, SWS, ayan na, pag-iinitan na kayo niyan. Ang Malacanang pa man din kapag ka napipikon, kapag ka nasasaktan, at hindi na nila matiis itong mga kahihiyan, agad-agad uma-action yung mga yan sa paanong paraan at tatakutin ang sinuman para bumaliktad ang mga pronouncement, ang halimbawa niyan, survey, umayon sa kanila, o kung ano pa man, bumalingbing ang tao, ganon. Yan ang pinaka-armas nila mga kababayan takutin ang sinuman hanggang sa bumalingbing. O eto po ang balita mga kababayan. Nakakatawa ang Malacanang. Malacanang! Umiyok, anak na tutsa Malacanang. Rise question over the result of a recent social weather station survey. Kita nyo na mga kababayan, kini-question na nila. Showing Vice President Sara Duterte high net satisfaction ratings and President Ferdinand Marcos Jr. negative score. Isip-isip siguro nila, teka, bakit negative ang score ng presidente samantalang siya presidente? Dapat mas mataas ang kanyang mga ratings kaysa sa pangalawang Pangulo. Inutil ang Pangulo Wala namang nagagawa. Walang ginagawa, kundi puro pamumulitika. Samantalang ang pangalawang Pangulo, biyahe dito, biyahe doon. Trabaho dito, trabaho doon. Lahat ng mga katulad na lamang nung lumubog na barko. Noong nakaraang linggo lang. O di ba dinalaw ka agad ng pangalawang Pangulo? O ang Pangulo nasaan? Mga kababayan, tutulog-tulog po sa kangkungan. Yan ang napapala ng taong tamad, inutil, walang ginagawa kundi pamumulitika at pagnanakaw lang sa kaban ng bayan. O eto pa, according to 24 report at 24 oras report by Ivan Mayrina on Friday, Duterte believed that her plus 28 satisfaction ratings stemmed from the public appreciation of what she has done for the country. Narinig nyo yun? Mga kababayan? Kaya nadagdagan di umano ng 28% ang satisfaction ratings ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, dahil yan sa na-appreciate po ng ating mga kababayan kung ano ang mga nagagawa o ginagawa, kasalukuyang ginagawa ng ating pangalawang Pangulo sa ating bansa habang natutulog sa kangkungan at sumisinghot ng polboron ang ating presidente. Di ba? Napansin po ng ating mga kababayan, matatalino naman po yung mga kababayan natin na yan yung mga tahimik lang, yung hindi masyado nakikialam sa politika, alam po nila ang mga nangyayari.
Kaya sa 2028, mga kababayan, sigurado yan. Kahit sinong Duterte tumakbo, panalo yan sa anumang posisyon. Halimbawa lang, hindi matuloy na tumakbong presidente ang ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, dahil siyempre, ito ang kanilang ginagawa sa pangalawang Pangulo, impeachment. Halimbawa lang, lumusot yung impeachment nila kay Inday. Napakarami pang Duterte, wala po tayong dapat ikatakot, mga kababayan. Suportahan na lang po natin kasi isa lang naman po ang hangarin ng mga yan. O ito pa, Duterte satisfaction rating from the November 2025 SWS survey was the highest satisfaction rating given to a government official for the said survey. Haba! Pinakamataas na satisfaction rating ang naibigay nila sa isang government official, mga kababayan, sa isang survey. Dahil nga sa mga magagandang nagawa ng ating pangalawang Pangulo. Ganun yun, Marcos. Kapag ka gumawa ka ng mabuti sa kapwa, naturalmente, merong balik na mabuti rin yan. Eh kung panay lang ang singhot mo ng pulboron, wala kang ginagawa, sa gabi parte-parte, kayong dalawang mag-asawa, inuman, turjakan, wala ka ng magandang ratings na may pakita sa ating mga kababayan, sakit sa sikmura. Ang aanihin mo, kita mo nangyari sa'yo ngayon. Nabutasan ka na ng tiyan. Ayon yan sa usap-usapan. Meron ka na rin daw colostomy bag. Bumakat sa isang event, sa damit mo, bumukol, di ba? Kasi, inaabuso mo sarili mo. Imbis na abusuhin mo yung katawan mo sa trabaho, may nakikita pa taong bayan, matutuwa pa sa'yo, iba inaabuso, iba ginagamit mong pang-aabuso, iba ginagamit mong material para abusuhin yung sarili mo. Hindi trabaho, kundi bisyo. Anong mangyayari sa katawan mo? O di, laglag talaga yan, magkakasakit ka talaga. O di, lalagapak talaga ang hindi lang ratings, kundi pati katawan mo. Visit. Sige, mag-addict ka pa. O, eto pa. However, the last question, the source of the data. Yan ha. Kinwestiyon di umano ng Malacanang, mga kababayan, ang source ng data sa isinagawang survey. Kita nyo na. Kinwestiyon na nila, napiko na ho sila eh. Hindi na po nila kinaya yung kahihiyan ng mga natatanggap nilang pangungutya sa ating mga kababayan dahil sa napakababang ratings ni Mr. President. Ang pangalawang Pangulo, umaakyat pataas ng pataas. Kita nyo na. Dahil kasi yan sa sa kagagawa ng presidenteng bangag, mga kababayan. O di, napansin, teka, sandali. Bakit ganon? Bakit kay Inday Sara lang? Hindi. Hindi tumataas yung sa akin. Matakin nyo po, mga kababayan, November 2025, negative 3 pa rin si Bongbong Marcos. Samantalang ang ating pangalawang Pangulo, plus 28, grabe po, habang nagkakabawasan, kay Marcos, nagkakadagdagan naman po kay Inday. Last question, SWS result showing BP Sara, high-ranking Marcos negative score. Ano magagawa nyo? Yung SWS, naghanap lang naman yan ng mga tao para tanungin nila kung nagugustuhan ba nila ang naging trabaho ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo. Opinyon ng tao to. Putang inang Malacanang naman yan. Parang isip bata. Parang grade 6 na inagawan ng lollipop, nagagalit. Magtrabaho kasi kayo, mga putang ina nyo. Para hindi ninyo nagke-question ang mga survey firm na yan. Wala kayong ginagawa Respondent po ang may pahayag nito, ang nagbigay ng opinion dito sa survey isinagawa ng SWS.
Hindi po ito gawa-gawa ng SWS. Hindi po ito doktor. Hindi po katulad ninyong mga taga-Malacanang na napakahilig ninyong magdoktor para palabasing malinis kayo, mabuti kayo, nangunguna kayo. Ito, nakabatay lamang ang SWS sa mga taong napagtanungan nila. Kung satisfied pa ba sila sa pamumuno ng pangalawang Pangulo at sa Pangulo, wala tayong magagawa. Ang pinipili ng mga kababayan natin, ang pangalawang Pangulo. Ini-itsapwera ang Pangulo kasi wala namang nakikita ang ating mga kababayan na magandang nagawa o ginagawa nitong presidente natin. Kung ano lang ang napansin, kung ano lang ang nakita ng ating mga kababayan, yun lang ang sinasabi nila. Naging prangka lang sila. Naging makatotohanan lang sila. Ang problema sa inyo mga taga-Malacanang, ang problema sa inyo, pag hindi nyo nagugustuhan lahat ng bagay na maaaring ikahihiyan ninyo, pinupuna ninyo, mga kababayan. Baka sa susunod, magbago ang ratings nitong dalawa. Baka mas tumaas si Marcos o di kaya patuloy pa rin tataas si BP Sara kung maninindigan po itong SWS, hindi po sila magpapatinag sa Palasyo Malacanang. Sana SWS, wag kayong magpatinag sa Palasyo Malacanang, magtrabaho lang kayo, tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo at kinasisiyahan po kayo ng ating mga kababayan. Wag ho kayong magpatinag, wag ho kayong magpatakot sa mga yan. Wag kayong matakot sa kanila. Hindi nyo naman ito kagagawan. Nag-survey lang kayo. Tao pa rin ang may sagot nito. Batay doon sa mga katanungan ninyo. Huwag kayong matakot. Malacanang lang yan. Kakampi ninyo ang taong bayan. Ilan lang naman sila dyan. Maswerte lang sila kasi may kapangyarihan sila ngayon. Matatapos din yung mga yan. Sa hindi natin alam na kaparaanan, maaring matatapos niya yung kanyang termino o kunin na siya ni Lord. Ganun lang naman yan. Di ba? Kaya sana SWS, wag po kayo magpatinag kahit na ngayon kine-question na kayo mismo ng Palasyo Malacanang. Kung gigipitin kayo, mabuti yan para mas makita ng ating mga kababayan na wala silang sinisino kahit na sino, basta hindi nila nagugustuhan ang ginagawa sa kanila o resulta katulad ng ginagawa ninyong survey, gigipitin nila. Mas lalo silang pagtatawanan, mas lalo silang nakakahiya sa publiko. Tuloy nyo lang SWS, yung tunay na trabaho, yung hindi kayo nababayaran, hindi kayo tumatanggap ng suhol para gumawa ng survey at pabanguhin ang isang government official. Okay? O, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po, karami yung balita talaga dito na na pag-uusapan natin, mga kababayan. Isunod ko lang po itong kay Ping Lacson. Ang ganda ho kasi ng sinabi niya, parang totoo, mga kababayan. Ha? Nako, Ping Lacson, mayayari ka na naman ito ng ating mga kababayan. Makakantsawang ka talaga mula ulo hanggang paa. Babalatan ka. Lalong-lalo na mga kaibigan kong vlogger. O eto, sabi ni Lacson, mga kababayan, ang galing magdrama. Putang ina. Eto, wow Japan. O, sabi daw wow Japan. Kung matitigil lang sana ang korupsyon sa Pilipinas para maging isa tayong economic power, siguradong maia-upgrade natin ang ating kakayahang militar, hindi na sana tayo magiging bansang basta-basta na lang inaapi. Putang ina! Ping Lacson. Lilinawin ko lang, hindi kita minumura. Ha? Napamura lang ako, expression lang yon. Ping Lacson, kung pinagbutihan mo sana ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee na ikaw mismo ang chairman, kung pinagbutihan mo sana, kung
Hindi ninyo nilalaro, hinahaluan ng drama. Ayon pa nga ng ating mga kababayan, parang may pinagtatakpan kayo sa ginagawa ninyong hearing sa Blue Ribbon Committee. Kung naging maayos sana ang pagdinig ng BRC na pinamumunuan mo, Ping Lacson. Baka 1 linggo, 2 linggo, habang ikaw ang chairman ng BRC, baka natukoy mo na, baka natumbok nyo na, baka naipagmayabang mo na sa publiko, sa taong bayan, na itong si Romualdez ang tunay na kawatan at isa sa mga mastermind. Kaso, hindi nyo po ginagawa na maayos sa trabaho ninyo Sir Ping Lacson, parang meron po kayong kinikilingan, sir Parang pinagtatakpan nyo po si Martin Romualdez Hindi pa ba maliwanag sa inyo, Ping Lacson? Si Romualdez kinanta ng mga kontraktor. Maraming kontraktor, hindi isa lang ang nagsasabing sangkot si Martin Romualdez sa korupsyon sa maanumalyang flood control project at sa kung ano pang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pangalawa, si Gutesa biglang lumabas sa Blue Ribbon Committee hearing habang si Marcoleta pa ang Blue Ribbon Committee chairman. Tinuro din si Martin Romualdez na pinagdideliveran nila ng baso-basurang mali-malitang kwarta. Si Saldico, 3 na yan nagsasabi Kasabwat din si Martin Romualdez, yan din ang mga sinabi ni Saldico. Ano pa ba kulang? Bakit hindi nyo masugpo-sugpo itong korupsyon sa bansa? Lalong-lalo na itong usong-uso ngayon at tila pinagtatakpan na, pilit lang tinakpan itong issue sa flood control project. Kung naging maayos sana yung investigasyon mo, natukoy nyo na, makakamit mo itong kagustuhan mo na kung sana walang korupsyon sa bansa, isa na tayo sa mga bansang kinikilala at merong economic power. Kaso wala Nagkulang kayo sa trabaho ninyo. Hindi na nga lang siguro ang nagkulang. Parang sinasabotahe yata ninyo ang investigasyon sa BRC. Di ba ga? Halata naman. Napakarami ng pinangalanan. Napakarami ng tao na pinangalanan si Romualdez pero hindi nyo mabanggit-banggit ang pangalan niya sa Blue Ribbon Committee. Tuwing gumaganda na ang mga pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta, papunta na doon kay Martin Romualdez, pinipigil mo. Hindi mo pinagsasalita si Marcoleta. Di ba gay obvious na parang meron kayong pinagtatakpan? Ayusin mo kasi trabaho mo sa BRC. Yung walang kinikilingan. Yung walang pinoprotektahan. Yung walang pinagtatakpan. Para matukoy mo kung sino ang mastermind sa napakalalang korupsyon ngayon sa ating bansa. At matapos ang korupsyon sa ating bansa nang sa ganun makamit mo ang itong kagustuhan mo na maging isang economic power country tayo. Kahit sa Asia na naman lang sana. Okay, Lacson? Buti pa kaming mga hindi naman senador. Hindi naman nagsipag-aral ng abogasya. Alam namin. Kahit paano, pagandahin. Para masugpo itong korupsyon sa ating bansa. Pero kayo, hinalal kayo. Nanalo na kayo. Senador na kayo. Pero hindi nyo alam ginagawa ng trabaho nyo. Baka naman, sinasadya nyo na takpan ang kung sino man dahil baka sila nga naman ang nagpaupo sa inyo bilang senador. Kasi ayon nga sa ating mga kababayan, talo naman daw talaga kayo noong nakaraang halalan. Nanalo lang kayo dahil nakakapit kayo sa administrasyon at baka sakali daw o baka daw na minaneho lang yung inyong pagkapanalo. Totoo ba yan?
Ping Lacson, nagtatanong lang po ako ha. Hindi po ako nagpaparatang. Okay. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po, mga kababayan, sa mga Duterte. Naku, naloko na talaga ito. Ha? Meron tayong video panunuorin. At meron din po tayong vlogger na papakiusapan. Kilala nyo po itong vlogger na ito. Unahin ko lang muna itong magandang balita para sa mga magkapatid na Duterte. Kita nyo ho, mga kababayan, kung gaano ho sila handang suportahan ng ating mga kababayan. Ito ho, magandang balita to eh. Siguradong marami na naman po ang maiinis dito. Kasi Duterte eh. Gusto ng ating mga kababayan eh. Sigurado, maiinis dito mga loyalista at mga magiging katunggali nila sa 2028 election kung gagawin ito ng mga Duterte o kung tatakbo ang mga Duterte sa mas mataas na posisyon sa ating bansa bilang isang government official. O ito mga kababayan, Duterte Brothers kabilang sa mga nangunguna sa rankings ng 2028 senatorial survey. Patay na. Paano pag nagsabay-sabay? Si Pulong, si Baste Duterte, na tumakbo sa pagka-senador. Pasok ito lahat. Kaya pala, gigil na gigil sila, mga kababayan, na ipasa ang anti-dynasty law. Ito, maaari yung kanilang iniiwasan, mga kababayan. Baka nga naman, mapuno ng Duterte yung Senado. Para sa akin, mga kababayan, walang problema sa akin ang dinastiya na pamumuno. Ito, aminin natin sa Davao City. Ganyan ang kalakaran. Ganyan ang nangyayari, di po ba? Vice Mayor, Mayor Duterte, mga congressman Duterte, may problema ba? May problema ba kami mga taga Davao? Kahit na puro Duterte ang namumuno, wala. Yan pa nga gusto namin eh. Bakit? Kaganda, kagaling pong mamuno ng mga Duterte. Aanhin mo man yung hindi nga dinastiya. Pero wala mang nagagawa. Wala namang papakinabangan ng ating mga kababayan. Walang trabahong nagagawa. Di ba? Tamad, baka kawatan pa. Doon na lang ako sa dinastiya. At least kung paano, magkakamag-anak sila, pwede silang mag-usap-usap sa isang hapagkainan, saan man nila gusto mag-usap-usap, kung paano nila pamunuan ng maayos, maganda, ang isang lugar. Di ba? Okay na ako doon sa dynasty. Okay, wala problema yan. Basta magaling mamuno. Ianhin mo man yung hindi nga dynastiya, pero kawatan naman. Ito pa, kapansin-pansin ang pagpasok ng magkapatid na sina Paulo Pulong Duterte at Sebastian Baste Duterte sa tinatawag na 3rd to 7th bracket na itinuturing na loob ng projected winning circle. Nakapagtala si Pulong ng 37.1% habang si Baste ay may 36.6% na nagpapakita ng malakas na suporta para sa kanila sa maagang yugto pa lamang ng 2028 Senate race. Kahanay nila na parehong bracket sina Senator Alan Peter Cayetano at Loren Legarda na parehong may 38 flat percent, mga kababayan. Hindi basta-basta po ang mga kahanay. Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano at si Legarda na nasa majority block sa Senado. Mga batikang senador na kung maituturing ang kahanay nitong magkapatid na Baste at Pulong. Pwedeng manalo to. Pag tumakbo to sa pagkasenador, siguradong mananalo to. So, suportahan to ng maraming Pilipino, mga kababayan. Marami na magsasakit ang ulo. Ito pa.
panoorin natin itong video, mga kababayan, ni Jesus, no? Kasi dito ho sa bidyong panonoorin po natin, pinahuhulaan niya po kung nasaang lugar siya. Ako taga Davao ako Kahit mga lubak dyan sa airport, kabisado ko kung saan banda. Nung makita ko pa lang yung, Davao. Nasa Davao ngayon, tawag nito, Jesus, yung vlogger, no, pangalan nito may mataba, yung pumunta dun sa Ilocos. Ito, panoorin lang natin bago pa ang isang video na panonoorin pa natin. Okay? Ito. Kalalapag ko lang dito sa coordinates north 7 degrees 7 minutes 45.49 seconds and east 125 degrees 38 minutes 41 seconds 70. So andito ako ngayon at kalalapag ko lang dyan sa aeroplanong yan. So paano kita-kita tayo sa mga nakakaalam kung saan ito. Abangan niyo yung aking mga vlog. Paano? Sa mga nakakaalam kung saan ito, na pinuntahan ko, comment kayo. Saan ba ang gusto niyong pasyalan ng Madarahog? Paano? Sayang ang hayot. Ayan. Pinakita ko lang naman po, mga kababayan, kung nasaan ngayon si Madarahog. O Madarahog tawag nila dyan Ngayon, habang nasa Davao siya, Madarahog, total, nandiyan ka na sa Mindanao. May papanood lang ako sa yung video. Sana makarating sa iyo itong content na ito. Sana merong isang subscriber ko na mag-share nito papunta sa iyo para mapanood mo ito. Sana marating mo itong lugar na ito, video na ipapanood ko ngayon. Ito na, mga kababayan. Hindi ito kwentong barbero. Hindi na raw nakatiis ang mga residente ng 2nd District ng Surigao del Norte kaugnay sa umano'y hindi natapos at substandard na flood control at infrastructure projects sa kanilang lugar. Pinaiimbestigahan na nila ito sa ICI dahil nagpabaya raw ang mga otoridad at Sa isang bayan sa Surigao del Norte, lugar ni dating Congressman Ace Barbers, mga kaalyado nila Martin Romualdez at Zaldico. May flood control project sila na may halagang halos 96.5 million. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, wala nang ideklara. Completed ang proyekto, bumagsak na ang flood control. Walang bagyo, walang baha, pero gumuho ang istruktura. Sa aming pagbisita, malinaw ang mga palatandaan na posibleng substandard na pagkakagawa. Manipis na konkreto, exposed na bakal at pundasyong madaling bumigay. Nananawagan ngayon ang mga residente ng malimuno ng investigasyon. Ano na, Sir Ace Barbers? Mindanaon ka pa naman. Tupaga. By the way, sir, grabe depensa talaga, no? Sa amo, sip-sip lang. Kung ang basihan ay yung hearsay, kung ang basihan ay yung mga binigay na mga statement ng mga nag-witness dito sa investigation sa control, it's nothing but just hearsay. Ayan Sir, Madarahog, Jesus, sa Surigao, sir. Puntahan nyo po. Makikisuyo lang. Itong baluarte ni Ace Barbers. Para maipakita mo rin sa ating mga kababayan kung gaano po katalamak ang flood control project doon na basag-basag, palpak. Hindi lang palpak, maituturing pa nga na ghost project din dahil ayon po sa mga nagkwento sa atin na mga taga Surigao, meron din di umano doon isang proyekto sila na wala talagang naipatayo kahit na poste. Ewan ko lang kung gaano katotoo yun. Kwento lang po yun sa akin. Kaya nga, nananawagan ako sa ating kaibigan. Ayan, nariyan si Jesus o si Madarahog. Sir, baka sakaling mapuntahan nyo po yung Surigao na yan. Itong mga bidyong, itong nasa bidyong nakikita ho ninyo para malaman po natin kung gaano katotoo. Para hamunin natin ang nandiyan pa ba ICI? Buhay pa ba ICI? Okay, sino man si ano na lang, si Vince Dizon na lang. Ang DPWH, hamunin natin sila. Napuntahan din nila itong mga lugar
ng kaalyado ni Romualdez na di umano meron ding anomalya sa flood control. Mga tropa ni Romualdez ito eh. Ito tila yung mga iniiwasan ni Vince Dizon na wag puntahan. Mabuti na lang, madarahog na puntahan mo ang Ilocos, baluarte ni Sandro Marcos. Di nakita ng ating mga kababayan. Hindi kasi pinuntahan yan eh. Ni Vince yan eh. Kailan lang siya pumunta mo matapos ka na pumunta ron? Una-unahan mo siya. Ang tagal nating nagsisisigaw sa social media na, Vince Dizon, ba't di mo pinupuntahan yung baluarte ni Sandro Marcos? O buti na lang at inunahan mo, madarahog. Ito, unahan mo rin to bago mapuntahan ni Vince Dizon para punto ito sa'yo, sir. Okay, umaasa kami sa katapangan mo at kasipagan mo na mapuntahan mo yung ito video na ipakita ko dyan kanina. Kasi kung ako lang, wala lang kaming programa. Meron kasi kaming programa na hindi maaaring maiwan eh. Pinuntahan ko na sana to eh. Pag pinuntahan ko to, araw, panahon, mawawala. Talagang gagamit ka ng panahon dyan, oras, no? Paano yung programa ko? Baka magalit yung mga kapartner ko. Total sir, nariyan ka na yan eh. Nariyan ka na, umiikot ka na sa mga palpak na mga flood control, puntahan mo na. Makikisuyo lang ang taong bayan. Kasi matagal na di umanong nananawagan itong mga taga-Surigao na sana asikasuhin ito. Kasi hindi po pinapansin ng DPWH at ni Vince Dizon daw. Okay, ito pa isang balita mga kababayan. Tungkol naman po sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Palibhasa po, etong si Mig Zubiri, taga Mindanao, natanong po siya ng isang mainstream media tungkol po sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ito po yung kanyang sagot. Ito, panoorin ho natin. Senator Biggs on VP's possible impeachment also, the revival of VP's Harris impeachment. What's your thought on that? Alam mo naman, taga Mindanao ko. Suffice to say, that is a very unpopular decision in Mindanao. Siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. So, ayan, mga kababayan. Dalawa lang yan sa palagay ko. No? Nasabi niya, nasabi niya, tungkol sa impeachment, di ba tinanong siya ng media. Sabi niya, unang-una, taga Mindanao ako. Pak, puntos na. Taga Mindanao si Sara, taga Mindanao siya. So hindi ko kinakampihan si Migs sinasabi ko pa nga sa inyo nung nakaraan na wag na nating iboboto sa susunod yan dahil balingbing yan. Walang isang salita yan. Higit sa lahat, parang traitor yan sa mga Duterte. Pero ito, naging pronouncement niya, hindi ibig sabihin niya nagbago na ang mga sinasabi ko laban sa kanya. Walang pinagkaiba, ganun pa rin po mga kababayan. Pero basa ko lang naman, analyze lang naman. Palagay ko, mga kababayan, kahit na sila po ngayon ay nasa majority black, kahit na etong mga taga-majority, majority nga sila, hindi po ibig sabihin yan, handa po silang bumoto sa impeachment ni BP Inday Sara. Nga sinasabi ko, pag tayo masyadong matatakot o maglumihanan dyan sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, hindi po lahat ng mga nasa majority, mga kababayan, ay boboto sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Oo, marami itong nasa majority. Kapiraso lang itong nasa minority. Wag po tayong mawala ng pag-asa. Para sa akin lang maraming babaliktad dyan. Hindi may ibig sabihin babaliktad, pupunta sila sa minority. Kundi, babaliktad ang kanilang desisyon pagdating po sa botohan sa impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Posibleng hindi po bumoto yung mga yan. Tiwala lang mga kababayan, tiwala lang. Mangyayari ho yan.
Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.